Good afternoon. Ang Yes, sir. pangunahing tanong po siguro sa isip ng nakararami sa atin ay kung paanong napunta sa dalawang menor de edad ang mga firearms. Ito po sir ang ating masusipang iniimbestigahan. Kagaya nga po ng sinabi ko, yung pong ating policewoman, yung po sa 9mm, ay voluntarily subjected herself to the investigation kung paano po ito nakuha. Ongoing pa po ang alam natin na pagkakaalaman natin kung paano po napunta sa kamay ng kanyang pamangkin po. And as to the 38 revolver na pag-aari ng security agency, may connection ho ba yung bata sa Yes sir, security agency? we're still tracing kung kanino pong gwardiya naka-issue itong firearm na ito at ano po ang connection niya dun sa isa pa po nating si ICL. Sir, may umiikot po sa social media supposed screenshots of conversations between the two CICLs. Nakumpirma na ho ba natin ang authenticity ng conversation na to? And what can you tell us about the contents of such conversation for us to conclude na ito po'y pinagplanuhan ng dalawa? Ito pong mga content na ito we're still verifying and we will provide you with the complete details upon full verification po. Hindi pa po natin makapag-comment dito dahil hindi pa nga po natin fully verified. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. So, sir, are we confirming the authenticity of the conversation pero inaaral lang natin or not yet? Not yet, sir, not yet. We cannot confirm yet that it's authentic. Okay. Sir, last na lang from my end. Meron hong sinasabi din na yung suot na t-shirt nung the younger one, yung KM-FDM, yun din daw ang suot ng ilang mga na-involved na rin sa mga previous shootings in the United States, in particular yung KM-FDM. What do we know about this? Meron hubang koneksyon itong mga batang ito sa isang bigger group, perhaps outside of the country na nambuyo sa kanila? Or perhaps they were brainwashed or to do these things? Yes, sir. Nakita rin po natin yan at kasama po ito sa ina-analyze ng ating mga investigador. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, we saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. We will provide you with all the details po upon completing po yung ating investigation regarding. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, sir. Sir, in light of what happened, will there be more police visibility within schools, not just in Tacloban, but around the country? And ano po ang coordination na ginagawa ng PNP with DepEd and other pertinent agencies? Yes, ma'am. Even before Tacloban incident po, nakita niyo po dito 2 minutes nakapunta po ang ating police. Pinag-utos na po ng ating Chief PNP ang mas intensified na patrolling at pag-deploy sa ating pong mga eskwelahan kaya po malapit yung ano doon. But the bat does not work, di po ba? Hindi talaga natin kaya po lagyan ng lahat ng schools. There are more than 40,000 public schools and around 6,000 private schools po all over the country. So that makes it around a little less than 50,000. Kahit po lagyan natin tigi-isa lang ay wala na pong magagawang ating ano. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay po ng ating mga ano. Kaya nga po kasama dito ay humihingi kami ng tulong at ng suporta ng local community po, the LGU, lalong-lalo na po ng barangay. Makakatulong po yung mga tinatawag nating force multipliers, yung mga barangay tanod po, para po mas mabantayan at mas magawa nating mas maayos ang kalagayan ng ating mga paaralan po. Sir, follow-up lang po. The President yesterday ordered a thorough investigation on the incident. May timeline po ba ang PNP on when you would conclude the probe? Generally, hindi po tayo nagbibigyan ng timeline dahil it will take as long as it takes, di ba, para po mas complete. Pero what we can promise you is tuloy-tuloy po at mabilis po nating iimbestigahan ito with urgency, lalo na po ay meron pong direktiba ang ating mahal na Pangulo po. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Junel Maribojoc, UNTV.
Sir, magandang hapon. May sinabi po kayo na meron silang sinalihan na group na posibleng nag-udyok. Ito po ba yung online games na kanilang sinasabing suspected na parang kinahumalingan ng isang alleged shooter? That's possible, sir, but I cannot comment, and of course, lalo na po to name yung mga games or ano na ito, na para po to not unduly prejudice yung pong public opinion against this ano. Baka po magkamali tayo sa mga games or mga ano na to. But suffice it to say, early indications po nagsasabi na heavily influenced nga po yung actions nila by online content. So, online community. Ganun po. Sir. Possibly po, possibly. Okay, thank you. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Colonel Go, magandang hapon po. Yes, sir. Colonel, ano pong disposition natin doon sa mga dalawang CICL? Since sila ay minors, hindi naman natin sila pwedeng ikulong kasi meron tayong batas na hindi sila pwedeng ikulong. Afterwards ba ng mga proseso na pinagdaraanan nila, makakauwi ba sila sa bahay nila? No po. Malinaw naman po sa batas natin. Yung una po, yung 15 years old. So, pag 15 years old and one day ay considered as above 15 na po. So, siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSW that he acted with discernment. At siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection protocols. Yung isa naman po ay mandatorily na makocommit po sa child protection facility ng DSWD. Hindi po natin sila anuhin since the nature of their offense is grave. Colonel, if you have the records, kung meron man, ilan po ba yung nasa record nyo na mga minors na na-involve sa crimes? I do not have it with me right now. We will provide you with all the details po yung sa time frame that you are asking for. And as far as the Philippine National Police is concerned, merong isang senador na nagbumungkahi na pababain yung edad na papanagutin yung mga batang na-involved sa krimen. Is the PNP in favor of this amendment? The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old po. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Hi sir, good afternoon. Sir, lumabas nga po sa initial investigation ng Police Regional Office 8 na possibly planado yung shooting since May pa. So does that weaken their claim na bullying yung reason ng pamamaril? Kasi kung sinasabi na nabully dahil sa haircut, it seems impossible na May pa lang, ganun na yung haircut niya. At the same time, I think yung May po ay summer vacation pa. We cannot make any conclusions regarding that po. But yung as to whether it's planned, all indications point to the fact na na-plan po talaga. Yung kagaya nga po nun na, yung araw na lang po na mismo, nung June 22, ay maaga po silang pumunta. So siguro lalo nilang pinalish yung plan nila dun sa loob po ng comfort room. Talagang hindi po heat of the moment to. Hindi po yung papasok sila ay nagpaputok na. So nag-usap pa po sila sa CR more than an hour bago po nila ginawa itong krimen na ito. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sir, good afternoon. Na-profile niyo na po ba yung family ng mga bata? Kamusta po kaya yung upbringing nila, yung environment nila sa bahay? Sir, anything you can tell us? Kasama po ito, ma'am, sa titignan natin. But of course, yung initial nga ay yung pamangkin po ng isang policewoman yung isa. So at an early age, he was taught yung supposedly, ito po ay para maturuan siya ng responsible gun ownership. But sad to say, naging kabaliktaran. Siya po ang naging ng krimen na ito. Yung pananagutan po kaya ng parents ng mga bata, sir? All of this will be taken into consideration